Tawagin niyo na lang ako sa pangalang April. Nag-apply ako for an office position sa isang company. At yung boss doon ay distant relative ko. Fourth cousin na. Bilang isa sa client-facing employees, parte ng trabaho ko na ayusin ang customer service at ang image ng kumpanya. Dumaan ang kumpanya sa iba't ibang department, from sales to office job. Hanggang sa isang araw, hiniling ng boss ko na maging assistant niya ako. Tinanggap ko agad dahil occupied na ang previous positions ko. Nag-hire na sila ng iba para doon. Okay naman ang lahat. Naging effective ako sa trabaho ko. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Nag-travel kami para sa isang event na kasali siya. 3 araw ang event at malayo sa lugar kung saan ako nakatira. Habang nasa biyahe, ang dami naming napag-usapan. Tawanan, tuksuhan, kahit kung ano-ano pa. Pagdating namin sa beach hotel bandang 12 a.m., may event ang LGU at may party. Naglakad muna kami sa gilid ng dagat. Medyo tipsy na siya noon dahil umiinom siya habang nasa biyahe pa lang kami. Habang papunta kami sa party, bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. Literal na holding hands. Nagulat ako pero pinilit kong maging kalmado. Pagdating sa party, uminom pa siya ng konti. Kaya sinabi ko na baka pwede nang bumalik sa hotel. Nakasunod naman yung driver na may dalang sasakyan, pero pinilit niyang maglakad na lang kami pabalik. Habang naglalakad kami, bigla siyang humiga sa white sand at sinabi, "April, halika. Higa ka rito. Ang ganda ng langit. Ang daming stars. Mag-stargazing tayo." Humiga ako sa tabi niya. Tahimik lang ako pinapanood ang mga bituin. Hanggang sa nagsalita siya. "Magagalit kaya yung ancestors natin, April, pag sinabi kong gusto kita? I'm sorry. But I like you, April." Natuwa ako sa sinabi niya pero wala akong masabi. Hindi ko rin alam kung paano magre-react. Dagdag pa niya, "I like you, April. Ang gaan mong kasama. Palangiti ka. And you make people around you happy. Aside from your prettiness, na-starstruck ako sa'yo the moment you entered my office wearing that pink dress. Tapos ang sigla ng mata mo." Wala pa rin akong naisagot. Pero sa loob ko, sobrang saya ko. Parang may butterflies sa tiyan ko. Halos 1 buwan pa lang ako sa team niya noon. Kaya pakiramdam ko ang weird ng lahat. Nag-u-update siya sa akin. Kaya iniisip ko, parte lang ba ito ng trabaho ko? Or iba na to? Yung mga sinabi niya ang nagsilbing sagot sa mga tanong ko. Sinabi ko na lang, "Okay ka na, sir? Malalim na ang gabi. Maaga pa tayo bukas." Bumalik kami sa kanya-kanyang kwarto. Nagpre-prepare na ako matulog nang may kumatok. Si boss, may dala siyang paper bag. May sunglasses at cap na pinili niya para sa akin. Maya-maya, tinanong niya kung pwede ba siyang pumasok. Hindi ako nagsalita, pero binuksan ko ang pinto. At doon, sa loob ng kwarto ko, may nangyari sa amin. Alam ko, mali talaga. Pero sa pakiramdam ko, parang tama. Kinabukasan umakto ako na parang walang nangyari. Iniisip ko, baka dahil lang sa lasing siya. Pagbalik namin sa city, nagpatuloy ako sa trabaho at sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pero hindi natapos doon. Minessage ako ni boss pagkatapos ng trabaho. Susunduin niya raw ako sa bahay. At ginawa niya nga. At muli, may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung ano kami. Pero masaya ako. Unti-unti, naging madalas na yon. Sa opisina, normal lang kami. Boss ko siya, sekretary niya ako. Minsan wala siya, minsan ako. Minsan napapagalitan niya ako. Minsan ako ang nagsasabi sa kanya tungkol sa negosyo niya. Tinutulungan ko siyang patakbuhin ang business, lalo na sa operations. Hindi kasi siya confrontational, kaya inaabuso siya ng iba. Ako ang humaharap sa partners at employees. Pinag-uusapan namin ang company problems at pati ang struggles niya sa marriage. Nasa isang situationship kami, pero hindi ko siya pinayuhan na iwan ang pamilya niya. Lalo na't may 2 silang anak. May mga araw na napapagalitan niya ako dahil sa failures ng ibang departments. Isang beses, sobrang napuno ako.
Naiyak ako sa workmate ko dahil sa galit ko sa kanya. Hindi ako nag-reply sa kanya kahit gising ako. Hanggang 4 a.m., tuloy-tuloy ang messages niya. Nagsosorry. Hindi ako sumagot. Kinabukasan, na-late kami sa opisina dahil puyat. Hinatid pa namin sa emergency room ang isang kasamahan. Doon lang nalaman ni boss ang lahat ng nangyari. Tahimik lang ako buong araw. Bandang hapon, nagpaalam ako kung pwede kaming mag-early out. Dahil sobrang pagod na, pumayag siya. Kinahapunan, nag-message siya. April, you know, you can really be honest with me. Pwede mo akong pagalitan o mapagsabihan. Natatakot lang talaga ako. Sumagot ako. Noted po, sir. Pero ba't naman po? Then he said, takot ako, April. Baka iwan mo ko. Tinanong ko siya, sa anong way po naiiwan, sir? Sumagot siya, tungkol sa nangyari sa hotel, sa naramdaman niya, sa naramdaman namin. I'm sorry, April. Kaya kita napapagalitan kasi nagseselos ako. Nagseselos ako sa ibang empleyadong close sa'yo, lalo na pag lalaki. Lalaki ako, kaya alam kong gusto ka rin nila. And I can't share you with them. Sa nabasa kong iyon, nanginginig ako. Parang iyon ang unang beses na may taong natatakot na mawala ako. Nanginginig ako habang binabasa ko ang message niya. Kaya ang sagot ko, hindi naman po kita iiwan, sir. Kung magseselos po kayo, sabihin niyo po para ma-assure ko po kayo. Naging smooth ang lahat. Isang beses, habang nakaupo ako, may coworker na bumati sa akin. Happy birthday. Birthday mo? Tanong niya. Yes po, sagot ko. Kinahapunan, hinatid niya ako. Habang nasa sasakyan kami, siya ang nagdadrive. Pero yung isang kamay niya, mahigpit na hawak ang kamay ko. Marami akong natanggap na greetings, pero yung sa kanya ang pinaka nagustuhan ko. Nag-text siya. Happy birthday, April. I thank God for the person in you. Thank you for making me complete somehow. Pakiramdam ko sobrang espesyal ko. Sobrang saya ng puso ko. Ang unang malaking away. After a week, nag-aya ng hangout ang mga kasamahan ko. Gusto niyang sumama pero ayaw ko. Sumama ako sa workmates ko at nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko na kasama ko lang ang friend ko. Pero ang hindi ko alam, nasa labas siya ng bahay namin. Hinihintay ako. Hindi ako dumating. Galit na galit siya. Sabi niya, "That's it, April. Of all people, ikaw yung least person I expected to lie on me. I'm going back to my family." Nasaktan ako. Kahit hindi naman dapat. Hindi ko siya narinig ulit pagkatapos noon. Hindi rin ako nag-reach out. Isang workmate ko ang nag-message. Kinukumusta ako. Sumagot ako na okay lang ako. Maya-maya, nag-message si boss. Can we talk? Sige po, sir. Sagot ko. After 1 hour, nasa labas na siya ng bahay namin. Sumakay ako sa sasakyan niya. Nag-ikot kami sa city habang nag-uusap ng seryoso. Nag-explain siya, nag-explain din ako. Sabi niya, I'm sorry, April. Kung tinakot kita na uuwi na ako sa pamilya ko. Galit lang talaga ako kasi hindi mo ko pinayagang sumama tapos nagsinungaling ka pa. Sa sandaling iyon naramdaman ko, kailangan pala ako ng taong to. Kinabukasan pumasok ako. May company meeting kami hanggang 9 p.m. Akala ko ihahatid niya ako sa staff house. Pero pumunta kami sa pinakamalapit na hotel. Wala namang nangyari. Sobrang pagod lang kami. Kinabukasan sinama niya ako sa event sa kabilang city. Pagkatapos ng event, tumigil kami sa isang fast food para magkape. Pinatawag niya ako para tawagan ng isang employee. Habang kinakausap ko ang workmate ko, friendly ang tone ko. Bigla siyang nagalit. Hindi raw dapat ganun. Yung kausap ko kasi, yun yung pinagseselosan niya. Sabi niya, "You know what, April? Sometimes being pretty is a curse." At umalis siya. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ako. Pero hindi ko na siya makita. Wala na rin yung sasakyan.
Nag-alala at nagalit ako. Bigla siyang bumalik. Sumakay ako galit na galit. Ba't ka galit, April? Tanong niya. Sabi ko, hindi pa po tayo nakakauwi tapos iiwan mo ko. Paano ako uuwi? Hinawakan niya kamay ko. April, ba't naman kita iiwan? Sorry Wala kasing signal doon sa pinagparkingan ko. Nagyosi lang ako saglit. Hindi na ako nagsalita. Hindi niya ako inuwi. Sa hotel ulit kami natulog. Nanood kami ng movie at nagkwentuhan. Bandang 1:30 p.m. patulog na sana ako nang magsalita siya. April, maybe it's time. Tumingin ako sa kanya. It's time na ano? Maybe it's time to put a label. Can we make it official? Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Sobrang saya ko. Sumagot ako. Okay. Hinawakan niya ulit ang kamay ko ng mahigpit. Sana hindi na matapos to. Nagpatuloy ako sa trabaho. Kapag may event siya sa ibang city, pinapasunod niya ako ng palihim. Masaya ang puso ko sa tuwing magkasama kami sa ibang lugar. Malaya kami. Walang nakakakilala. Holding hands in public, walang takot. Pero may hangganan ng lahat. Nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Napilitan akong mag-resign. Kahit magulo, pinili niya ako. Iniwan niya ang pamilya niya para sa akin. Iniwan ko ang kumpanya pero kasama ko siya. Nirentahan niya ako ng apartment at binibigyan ng monthly allowance. Naghanap ako ng online job. At pagkatapos ng work, pumupunta siya sa akin. Mahirap para sa amin, lalo na sa kanya. Hanggang sa isang araw, tinutukan ng asawa niya ng kutsilyo ang mga anak nila dahil sa isyu ng cheating. Wala siyang choice. Kailangan niya akong pakawalan. Nakatanggap ako ng mahabang message mula sa kanya. Sa dulo nakasulat, You will have your success one day, April. You are destined to be one. You are great, and I will always be proud of you. I'm so sorry, April. Until we meet again. Doon ako tuluyang nadurog. Hindi lang siya boss. Hindi lang siya lover. Siya yung taong naniwala sa kakayahan ko. After everything, umalis ako ng city. Naghanap ng bagong trabaho. At sa tuwing nagtatravel ako mag-isa, naiisip ko siya. Parang cheering for me. Telling me I can do it. Maikli man yung panahon, pero worth it. Sa kanya ko lang naranasan ng totoong pagmamahal. Kahit sa maling paraan. Yung taong takot mawala ako, takot na iwan ako. Siya lang yun. 4 years later, looking back, I believe he still did the right thing. At ako rin, kailangan ko nang gawin ang tama. Mag-move on. He was an unexpected love. A mistake. But a love that felt real. A relationship I will cherish forever. Maaring wala na siya ngayon pero sa puso at isipan ko, mananatili siya. Hanggang dito na lang po.